Nagbibilang ako, hindi ko ano. 10 months. So, yung 10. Siguro nung time na bago tayong lumipat ng bahay, nag-struggle ako before bago ko na-realize na nandun yung special feeling para sa'yo. Pero nung una, kailangan ko siyang i-ignore, i-erase, kung sa computer pa, kailangan ko siyang i-delete sa sistema kasi ayokong maapektuhan ang friendship namin dalawa. Doon kami nag-start eh. Nasa isang bahay kami, tapos naging close kami doon as days past, months, years na magkasama kami sa bahay. Nung time na after ng after ng past niya din, dun biglang may sumibol. At nagka-question mark ako, bakit may ganoong pagsibol sa deep inside. Pero pinanalangin ko yun sa Panginoon na bakit ganito? Kailangan siya mawala. Kailangan siya mawala kasi ayoko nga na maapektuhan yung pagiging magkaibigan namin. Kung malaman niya na meron ako na nararamdaman sa kanya, anong mangyayari? Ganun ba? Pero araw-araw na nakikita ko siya, I'm just pretending na wala. Pero nandoon lang siya. Until dumating yung araw na may mga pushers. Maraming pushers sa bahay, di ba? I mean, hindi yung drugs ha. Pushers sa ating dalawa. Kasi may nakita silang spark sa aming dalawa. At doon din ako sabi ko, i-continue ko ba siya? Na gano'n ang feeling. Hindi matatakot ba ako or hindi ba ako matatakot kung i-continue ko siya ang feeling na meron ako. Pero, una, syempre, natakot ako. Galing doon sa past. Natakot akong magbigay ng chance sa sarili ko at doon pumasok yung nag-struggle ako gabi-gabi, at doon pinanalangin ko sa Panginoon, ano ang plano mo sa nararamdaman ko. Bago ko pa naramdaman yun, nanalangin ako sa Kanya na kung sino man yung tao na ibibigay niya sa akin, yung tao na yun, bakit ako naiiyak? Ayan. Yung tao na yun, dapat kasama ko siya sa pag-serve sa Kanya. Na yung taong i-accept niya kung sino ako. Yung taong yun na yun sana ang last eh. Yung taong yun na yun sana ang last. Kasi mahirap. Lahat tayo dumaan doon. Iniyak ko siya. Nag-move on ako, pero nandun yung takot. Kaya, nung time na parang hindi na mapigilan, doon ko na-realize na, okay, bibigyan ko ang sarili ko. Kasi, parang binigyan ako ng Panginoon din ng kasagutan back na okay, ipagpatuloy mo siya. Kasi kung ipagpapatuloy mo yan, ang feeling mo para sa Kanya, parang nasa in good hands ka. Ang tanong paano siya? Ganon ba? Paano siya? Siguro ako, early last year, yung masasabi ko na time. Nung time na yon, marami kami kakasama sa bahay. Pero kaming dalawa talaga yung parang, alam mo yung parang every time na, siya yung hinahanap ko na kakausapin ko. Yan, siya hinahanap ko na kakausapin ko. Marami kaming bagay na napag-uusapan na parang hindi ko nagagawang kausapin yung ibang tao about that. So yun. Tapos, yun, basta hinahanap ko yung presence, yung company niya. Gusto ko lagi kami magkasama, ganyan, lagi kami nag-uusap. Siguro, doon ko rin na iba siya doon sa relationships na meron ako doon sa mga kasama ko sa bahay. Kasi pare-pareho naman kami na magkakasama sa church, magkakasama nga sa bahay. So, pero iba-iba yung level ng affinity mo doon sa mga tao. So, sa kanya, talagang, yun, naramdaman ko na parang iba yung relationship namin dalawa.
bago ko pa siya nakilalang lubusan, inaano ko siya na matalino siyang tao. Quality. He always laugh. Like crazy. Na minsan na kahit walang rason, tatawa siya ng napakalakas pag nape-pressure siya. Ano-notice ko yun. Nung hindi, nag-observe ako parati sa kanya. Ino-observe ko yung mga galaw niya. Especially sa ministry. Andun siya sa laptop niya. Pag may mali siya, nakikita ko yung facial expression niya na he's in pressure. Na parang gusto niya agad i-solve on his own. Ayun yung hindi ko gusto sa kanya. I don't like the way he act in a situation na na-pressure siya without asking for help. Considering sa akin yung in relation din sa una kong sinabi, yung siya, marunong siya mag-alaga ng tao. Hindi lang sa akin, sa mga tao sa paligid niya, yung talagang pag nakikita niya na meron siyang bagay na magagawa para sa tao, yung ginagawa niya. Kahit na at the expense na nahihirapan din siya at times, which is nag-gravitate ako towards doon kasi ganoon din ako minsan. Parang kahit nahihirapan ako, parang hirap na nakikita mo iba na nahihirapan. So, jump in ka, tulong ka kung ano yung magagawa. Actually, sinabi ko na sa kanya to. Sabi ko sa kanya, ayoko yung nagre-reklamo siya sa mga bagay na alam naman niya na wala kaming magagawa. So, minsan lang, hindi na-divert ko na lang, nagbibigay na lang ako ng ibang tanong. Pero pag ganoon talaga, naiinis talaga ako na parang, hello, wala tayong magagawa dito kahit ilang reklamo pa gawin mo. Eto na to, wala tayong magagawa. So, yun siguro. Tapos, ang bilis pa niyang makalimot. Kaya minsan, naitanong na niya, tatanong niya uli sa akin pag susunod na araw na namili kami. Oh, bakit ganito na naman yung presyo? Yes. Before ako pumasok sa relationship na to ngayon, actually yung mga pushers na sinasabi niya, yun yung gusto nilang i-confirm ko sa sarili ko na parang before mo anuhin yan, ano mo muna sa sarili mo na seryoso ka dyan, na hindi na kayo bata, hindi na yan parang let's see if this will click and then after that tsaka tayo mag-decide. Talagang dapat nag-work on na kayo towards that goal. So kaya ayun, kaya nakikita ko syempre na I will spend the rest of my life with her. Kaya nga nung sabi niya mag-isip ka ng tawagan natin. Sabi niya gano'n kasi nga yun. Shit. Kaya sabi ko, ang naisip kong tawagan namin V as in V. Kaya sabi ko, in the future, paano magiging V yung start ng agreement natin. So, yun yung parang shorthand na naisip ko. So yun, syempre pinagpe-pray namin kay Lord kung ano yung terms, ano yung sitwasyon. Pero yun yung plano namin, yun yung tinatanaw namin na future. Syempre, capital Y-E-S. Choosy pa ba ako? Choosy pa ba si Rars? Kidding aside, syempre naman, yes. Nung sinabi niya nga kanina, bago kami pumasok sa relationship na, as in, kami dalawa na, hindi yung normal lang ng mag-boyfriend-girlfriend na dating yung sinasabi niya kanina, pinag-usapan namin ng mabuti yun. At inumaga kami sa pag-uusap namin, bago namin na pag-desisyonan, okay, i-push natin to. Seryosohin natin yung relasyon na alam mo yung wala nang laro-laro kasi alam niya naman yung past ko, alam ko din yung past niya. Siyempre, kung mauulit-ulit yun, paano? Ayun yun. Kahit nandun yung takot, ayun, pinanalangin na lang namin sa Panginoon na tulungan kami sa journey namin. Kumbaga, yung Panginoon yung driver namin dalawa hanggang sa makarating kami sa patutunguhan namin. Of course, yun na yun. Alam na ninyo yun kung ano man ang dinidesign ng puso namin dalawa. At syempre, pinanalangin ko din siya before, bago siya binigay sa akin. Kaya,
bakit hindi yes? Diba? Bakit hindi yes ang isasagot ko sa tanong na makikita ko yung future na kasama siyang tumanda kami. Wow! Buti ang buhok. Ayun. Inanalangin ko siya at his answered prayer sa hinihintay ko ng kasagutan sa Panginoon kung sino ba talaga ang makakasama ko sa, syempre, sa pagsiserve sa Kanya lalong-lalo. Yun yung pinaka, on top of the list, gusto ko ang makakasama ko ay pareho kaming mag-serve sa Panginoon. At maging malaking points na magkasama kami sa ministry. Yun pa yun. Kasama, kumakanta siya, sumasayaw, ini-imagine ko nga na siyang kumakanta, ako yung sumasayaw, mga ganun, magkasama kami, we work together para sa pag-serve sa Panginoon. At nangyayari siya ngayon, at mangyayari pa sa mga susunod na araw na sabay kami sa pag-serve sa Panginoon. Nasa sentro siya namin, kaya confident ako na mararating namin yung patutunguhan namin. Kasi yung Panginoon, as I said, ang Panginoon ang driver namin dalawa. Message. Sana huwag kang magsawa. Sana huwag kang magsawa sa kung ano ang ugali ko ngayon or kung ano pa ang ma-discover mo in the future sa akin, hindi ka magsawa kahit na tumanda tayo. Nilook forward ko naman yun na mas marami ka pang ma-discover kasi iba ang yung ngayon, sa ngayon, nakikita mo at magsosulo tayong dalawa. Mas marami pa doon at sana hindi magbago yung love na ba? Na meron ka ngayon sa akin, tsaka yung pagrespeto, pag-care, sana hindi mawala yun. Sana hindi ko ma-experience pala yun ulit. Na nawalan yung tao ng pagmamahal at respeto at siyempre, iniwan ako sa ere. Sana hindi ganon. Ayun lang yung hinihingi ko na sana wag kang bumitaw kasi everyday marami ang nangyayari at mangyayari pa. Wag kang bumitaw kasi maraming mga tao na may mga negative comments, kumbaga sa mga TikTok or may mga bashers. Isa ako dun sa naapektuhan Salamat doon sa pag-encourage sa akin na huwag mong pakinggan ang mga sinasabi ng tao kasi ako napaka-sensitive ko dun sa mga words na naririnig ko. Minsan hindi ko matake, 'di ba, kinakausap kita. Minsan naririndi ka kasi kahit paulit-ulit sinasabi ko sa iyo na pakinggan mo lang ako. Kasi ang bigat kung hindi ko siya malabas. Pag may naririnig akong negative comment about us, lalo na nung nag-uumpisa pa lang tayo. Ayun, sana keep holding on to me hanggang sa dulo. Sa dulo ng walang hanggang. Tsaka andun pa rin yung pagmamahal, everyday at respeto. Ganun. Message ko para sa iyo ay patuto tayo sa mga pagkakamali natin sa nakaraan. May mga experience tayo, di ba? So, pag-uusap tayo. Merong problema, kung merong hindi okay, maging vocal ka lang. Kahit na minsan frustrate ako, kahit minsan para ayokong magsalita, pilitin mo lang ako. Di ba? Ganun lang yun two-way lang yan Kailangan talagang mag-usap tayo, i-clear natin yung mga bagay-bagay kapag hindi malinaw para maayos. Tsaka ayun, marami pa tayong kakaharapin. So parang ang bilis, di ba, malapit na mag-isang taon. Pero di ba, parang it's just the tip of the kung talagang yung tinatanaw natin, marami pa tayong pagdadaanan. So lagi lang tayong manghawak din sa kay Lord, syempre.
na tulungan niya tayo. Kasi kung tayong dalawa lang talaga, as in, hindi naman talaga natin kakayanin. Nahihirapan tayo, mag-burden tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Hindi lang sa ating between the two of us, but also yung mga ibang tao sa paligid. Alam mo naman yan, di ba? Apektado rin tayo sa mga nangyayari sa kanila sa paligid. So, yun. Lagi lang tayo mga hawak din sa strength na nagmumula kay Lord. And, ayun, let's continue making each other better, di ba? So, di ba, gusto naman talaga, yun naman gusto natin na ma-improve natin yung isa't isa. Kung saan mahina yung isa, masuportahan yung isa para we continue growing bilang Love you. I love you.